Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo, detalyado at hindi beten na middle of August, luck and success. So Libra, ngayon pag-uusapan natin kung paano yung focus mo sa yung luck and success. Kung paano mo ba ma-attract yung iyong swerte at success? Ano yung humaharang o pumipigil sa'yo, Libra, para makuha yan? So, hihimayin natin yan, yung part na yan kung saan pwedeng busisiin, anong dapat tanggalin, anong dapat mong pag-focusan, and ano yung mga dapat mong ma-realize in order for you na umabante na, umandar na, at mapabuti na ang buhay mo in general. Okay? So, ngayon, Libra, I want you to take this moment and close your eyes and breathe with me. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Now, na-open na ang eyes mo, open na ang heart mo, at damdamin mo, bukas na rin ang iyong pintuan para sa iyong success and luck. So ngayon, sit back, relax, upo na, and enjoy our reading for today. Gamitin mo yung intuition, Libra, ha, para makuha mo yung para sa'yo, okay? So meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pamalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lang, ha, huwag mo susulat sa baba, sa isip lang yan, para sekreto kasi natin yung question mo, para sa privacy mo, Libra. And then, hintayin nyo po yan sa dulo, sasagutin ko po yan para sa inyo, okay? So Libra, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, ako napakalaking bagay po yan para sa akin. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Libra dito po sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Libra, you can follow me on Facebook at James Tarot PH. See you there po. Thank you. So ano naghintay sa inyo ngayong buong mid-August para sa focus mong luck and success? Inhale and exhale. The power you have now, you have, wow, the Four of Wands. Beautiful. In the area of what you need to practice more, you have the Three of Pentacles. Lovely. In the area of what you need to hold on to, ano kailangan mong kapitan, you have the Judgment card. Yes. In the area of what you need to amplify, ano kailangan mong palaganapin, palakahin, you have the Seven of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to expect, ano kailangan mong asahan this time, you have the Ace of Pentacles. Wow. May perang paparating. May bagay na magagandang paparating. New opportunity, new money. Congratulations. In the area of what you need to fix, ano kailangan mong ayusin, you have the Strength card. In the area of what you need to expect when it comes to good things, mga magandang bagay naman, you have, wow, Ten of Swords. Katapusan ng struggle, katapusan ng problema, pabangon ka na. Wow, Libra, this is beautiful. In the area for divine messages, you have the Six of Wands. Lovely. At ang outcome mo, this is the sign that it will happen in your luck and success. Mamaya hihimayin natin at the end of our reading. Okay? So bago natin basahin ang yung full spread, ano muna ang lingering energy in your background? You have the Nine of Wands. Okay? Dito sabi ng spirits mo, wag na wag susuko. Okay? Ito na yung pagkakataon na tignang mabuti, Libra. Saan ka na ba? Nasaan ka na ngayon at saan ka before? No, parang malayo na pero malayo pa. Ano na yung narating mo sa iyong pinagkakaabalahan pagdating sa iyong tagumpay, pagdating sa mga bagay na pinagsumikapan mo this time? No? Halimbawa, naisip mo, ang hirap-hirap naman. Dami ko pang kailangan gawin. Ano ba yan? Hindi ko pa maabot yung ginagawa ko. Pero ngayon, sabi ng spirits mo, teka, isipin ko nga muna, last 2 years. Last year, nasan ba ako last year? Meron na ba akong pag-andar? Malayo na ba yung narating ko? Kasi kung malayo na, huwag kang huminto. Kung may nagaganap naman, yes, siguro, hindi mo pa naabot yung target mo talagang goal, pero at least umaandar ka. Marami ka nang nakuha, marami ka nang napagtagumpayan. Hindi mo lang siya nasa-celebrate, hindi mo lang siya napapansin dahil sobrang busy mo dun sa outcome. Pero kung titignan mo pabalik, wow, ang layo na narating ko, ang layo na naabot ko. So, tuloy ko pa, diretso pa. Magkakaroon ka daw ng energy this time once you do that. Yung paglingon sa nakaraan, paglingon kung saan ka nang galing at kung nasaan ka na ngayon, nako, gagaan ang pakiramdam mo. Kasi sabi mo, ang layo na narating ko, ibang-iba ko last year, ibang-iba ko 5 years ago. Pero ngayon, yes, mahirap, yes, nagsusumikap ako, yes, ginagawa ko pa rin. Pero, ang layo na. At malayo pa ang kukunin ko at kaya ko yun. Kasi kinaya mo nga last 5 years eh. Kinaya mo last year, pero kakayanin mo pa. So, don't give up, don't lose hope, kaya mo pa yan, okay? There is your lingering energy in the background. Dumiretso na tayo sa yung full reading at the center. You have the Four of Wands. Yes, your goal is near.
Malapit ka na, Libra. Meron kang pinapag-graduate na anak, meron kang pinapatapos sa pag-aaral na anak, meron kang binubuong bahay, meron kang hinuhulugan na property, meron kang binebenta na ganito na ang tagal-tagal na pinag-uusapan pero wala pa rin, meron kang mga papeles na nilalakad, nakikita ko yan, na parang ano ba yan, ilang beses ka na nag-apply, like ka na-reject o na-deny, ngayon parang wag mo sukuan, ilaban mo. Meron sa inyo na parang merong inaasikaso tungkol sa pamilya, something like that, or mana, or I don't know why. Nakita ko na parang gusto niyo nang bumukod pero parang sabi mo hindi pa sapat, di pa sapat. Pero malapit nang sumapat. Malapit nang mabuo yung kinakailangan mo at magagawa na. Your finish line is here. Naghihintay sa iyo yung finish line at malapit mo na siyang maabot. Ang sikreto mo lang, wag susuko. Okay? The Four of Wands here. Card of celebration din to. Nakita ko na malapit na kayo mag-celebrate ang family mo. I'm hearing the civil service exam is malapit na or your licensure exam para malapit mo nang maabot. Kaya wag na wag ka susuko ngayon. Some of you, yan, tumalon. You have the strength card. Yes, magpakatatag ka. You have both strength card, both number 8. 8 in the above sequence of the card in the major arcana. Telling you, yes, abundance is near. Abundance is here. Kaya wag na wag kang susuko. Magpakatatag ka pa. Kayanin mo pa to. Ituloy mo pa, okay? Ito yung pagkakataon na wag kang mag-quit. Dapat kung pinanghihinaan ka na loob, itulog mo lang yan. Kung medyo gulong-gulo ka at parang gusto mo lang sumabog, ikain mo yan. Kumain ka ng favorite mong pagkain. Kung hindi mo na kaya talaga sakit-sakit ng ulo mo, maglakad-lakad ka. Okay? Pero importante, babalik ka at gagawin mo pa rin. Continue focus, continue your effort and your performance, continue showing up. Yung katatagan mo, may outcome yan. At yung outcome, yung milestone, yung finish line na gusto mong tumbukin. Okay? In the area of what you need to practice more, ano kailangan mong pag-practicean every time, every day para makarating ka na sa success mo? You have the Three of Pentacles. Collaborate, cooperate. Okay? Hindi mo to kaya mag-isa, Libra. Hindi mo to kaya mag-isa. Siguro kung nasanay ka na ikaw umaasikaso niyan, pero mas mabilis at mas magaan kung maraming tumutulong sa'yo. Halimbawa sa family business nyo, hindi naman pwede ikaw lang dyan na naka-assign. Kailangan mo rin ang tulong ng iba at kailangan mo tong sabihin sa kanila. Halimbawa sa trabaho, kung laging ikaw ang binibigyan ng task or assignment, sabihin mo, kailangan ko po ng team, kailangan ko po ng grupo, kailangan ko po ng group effort. Okay? Halimbawa sa social media mo o kaya sa iyong mga ginagawa, anything endeavor or passion, you need other people to guide you, to assist you para gumaan, para bumilis, para umandar na, okay? There is something that you need to work out this time. And don't lose hope agad-agad, okay? Porque may problema, porque may aberya, huwag mo agad sukuan. Baka may mga taong handang tumulong sa'yo. Ano mo muna yon, ibigyan mo muna ng buhay yon or i-search mo muna, okay? Do that first. Kung nahihirapan, kung hindi na kaya, ay nako, may assistance sa darating. Three of Pentacles being clarified by the Devil card. Yes, huwag mo isipin na hindi kaya, huwag mo isipin na ay baka guluhin lang nila ako, huwag mo isipin na panggulo sila o lalo lang hihirap, no? Meron ka mga mindset na parang sabi ng spirits mo, pinapangunahan mo kasi. Okay? Pinapangunahan mo, hindi mo pa naman nagagawa. Baka naman yung mga problema mo ay hindi totoong problema. So you have to let go of perfectionism. You have to let go of doing things on your own. Devil cards about letting go. Letting go of the kadena na kumakadena sa'yo kaya hindi ka umaandar. Baka yung mga kadenang yan ay probably nanggaling doon sa mga self-imposed pain. Halimbawa, hindi ka magaling, hindi mo to kaya with other people, ikaw lang makagawa niyan, kaya pag ginawa mo to, ganyan. So marami kang sinasabi sa sarili mo to the point na lagi mong ina-isolate ang sarili mo. Parang ako na lang to, kaya ko na to, kikimkimin ko na lang to, gagawin ko lang to mag-isa. Pero sabi ng spirits mo ngayon, itapon mo yun. Okay? Yun ang humaharang sa'yo para mag-succeed ka this time, Libra, is doing things on your own. Sinasarili mo lang, kinakaya mo lang lahat ng responsibilidad kahit naman kaya mong humingi ng tulong sa ibang tao. Huwag mo laging isipin na abala ka. Huwag mo laging isipin na makakadagdag ka sa problema ng iba. Lalo kung yung mga taong yan ay kabahagi naman sila doon sa pinoproblema mo. Halimbawa, group effort to. Kagrupo mo naman sila, di ba? So, kailangan talaga silang pumasan din ito. Kung ito ay family issue, kailangan talaga makibagay yung family mo at dumagdag sila sa tulong. Okay? Hindi mo ito pwedeng gawin mag-isa. Alam ko, breadwinner ka o baka nasanay ka to do things on your own. Ito yung pagkakataon na kilalanin mo naman yung pwesto sa buhay na, huy, kailangan ko rin kayo. Kailangan ko rin ng time nyo. Kailangan ko rin ng expertise nyo. Kailangan ko rin ng payo nyo. Kailangan ko yan para makawala ka na dito. Okay? In the area of what you need to hold on to, kailangan mo kapitan yung iyong pag-surrender kay God. Libra, napaka-importante nito in your reading. To surrender mo na. Ipagpasa Diyos mo yung mga bagay. Gawin mo lang yung kaya mo with the nine of wands here. Parang, sige, sugod pa, laban pa yan. I-push mo pa, isa pa, carry pa yan.
Pero habang ginagawa mo yun, isurrender mo rin kay God yung mga kaba mo. Isurrender mo kay God yung mga takot mo, mga alinlangan mo. Magagawa yan, makinig ka. Tingnan mo siya, bumangon siya sa kanyang kinahihimlayan. Sabi mo, God, ito po yung ginawa ko, hindi ko na po kaya, kayo na pong bahala. Nagsusurrender na po ako sa inyo. Ibigay niyo po yung para sa akin, susundin ko po kayo. Ibigay niyo po yung destined for me, itinataas ko na lahat sa inyo. Pero gagawin ko po yung makakaya ko sa lupa. Pero kailangan ko po ng guidance ninyo. At ganun ka this time. You're working so hard, giving your all, pushing yourself to the limit. Pero dapat bukas din sa isip mo, God, gawin mo yung para sa akin. Itulay mo ko sa tamang direksyon. Hilahin mo ko sa tama. Hilahin mo ko para sa akin. Para po hindi na ako magsayang parang oras sa mga bagay na hindi pala for me. I'm surrendering it all for you. Makinig ka rin sa calling ni God. Okay? Libra, nakita ko dito na parang meron ka mga nakikitang signs or synchronicities or angel numbers, paulit-ulit na number. I-search mo yan ha. O kaya mga panaginip mo na sobrang linaw. Na parang ano ba yun? Ano ba yun? I-search mo online. Meron mga ano dyan dream interpretations. Tapos timbangin mo rin, ano ba yun naramdaman ko sa moment na nakita ko yun sa panaginip ko? Ano yung inaasikaso ko doon? Ano yung meaning nun sa akin? Ikaw lang din makapag-interpret niyan. So, you have signs na darating sa'yo. So, that will give you the clarity. At baka yun ang ugnayan mo o mensahe sa'yo na gustong ibigay ng yung spirit guides. Okay? Surrender to God and everything will be fine. You have 7 of Pentacles. Yes, 7-7. Meron kang 8-8 and 7-7 telling you you're lucky and abundant this time. Meron kang power to get what you want. Meron kang power to achieve more. With the 7 of Pentacles here, once na isurrender mo kay God lahat ng bagay at gawin mo lang yung makakaya mo, doon tutubo ang bunga. Okay? Kapag pinasa Diyos mo yung mga bagay na, God, hindi ko na po alam gagawin ko. God, ano ba yan? Daming aberya, daming ganito. Natatakot po ako. Pag sinurrender mo yun sa Diyos, bigla kang lalakas. Bigla kang kakaroon ng pambihirang lakas na ituloy o ilaban yung mga bagay. Kasi alam mo, kakampi mo ang Diyos. Kakampi mo ang spiritual guide mo to deal with you along the way. Ngayon, doon bigla-bigla at doon unti-unting bubunga ang lahat ng pinaghirapan mo. Kasi nakikita mo na yung tamang direksyon, yung liwanag at yung tamang dadaanan. So congratulations para sa iyo, Libra. Accept the calling. Wag mo iwanan, wag mo bitawan yung mga bagay na for you, alam mong para sa iyo at alam mong divinely given sa yung gift or talent o trabaho o negosyo. Tuloy-tuloy mo lang yan and God will provide. Okay? In the area of what you need to amplify, ano kailangan mo palaganapin, palakihin sa buhay mo, 7 of Pentacles, tiyaga sa paghihintay. Napakasimple, Libra, ano? Sabi ng spirits mo, laban pa, trabaho pa, sugod pa, huwag kang bibitaw at hintayin mong matyaga yung magiging bunga niyan. Narinig ko, Libra, sa buhay mo this time, marami ka ng mga bagay na pagdaan, especially here in the area of your good things. Marami ka ng pagdapa o pagkalagapak o pagkabagsak o pagkatalo, no? Naranasan sa buhay mo. At parang sabi mo, ano pa ba ang kaya kong ibigay? Ano pa ba dapat kong gawin para magtagumpay ako? Ang tagal ko na naghihintay, ang tagal ko nang nagtatrabaho para dito. Pero sabi ng spirits mo, nagbabago na. Okay? Magbubunga na to. Kaya kailangan mo pang husayan. Kailangan mo pang idiretso. Alam ko, sabi nyo, ano ba yan? Ginagawa ko na nga, ba't kailangan ko pang gawin? Anong excuse natin? Kung nakikita mo naman, Libra, before 5 years ago, 2 years ago, kahit nga last year for sure ibang-iba ka last year sa ngayon. Marami ka nang ginagawa, marami ka nang pinagsumikapan, ang layo-layo na narating mo. Kaya wag na wag mangangamba. Wag na wag iisipin na hala baka wala na to. Hindi, meron Kasi kung magre-reflect ka a year from now, a year ago, ang dami nagbago. So, pruweba yun para sa'yo. Proof yun sa'yo na meron kang hihintayin. So ngayon, don't quit. Huwag ka magsawang maghintay. At patuloy mo buuin, patuloy mo linangin and continue that hard work because it will pay off big time in the near future, okay? The 7 of Pentacles being clarified by the 2 of Cups, yes. Ituloy mo lang ugnayan na yan. Kung meron kang negotiation o pag-uusap with someone, parang negosasyon o agreement o kontrata o interview ito, o parang meron kang inaasikaso pinaproseso na something with someone, ituloy mo lang yan kasi may makukuha mo yung matamis na oo. I'm seeing contracts, I'm seeing yes card, the documents sa pinilahan, yung interview, maganda ang bunga, yung pagbebenta, meron kang binibenta o may binibili with someone na parang okay, magiging maayos sa kliyente mo at makukuha mo yung loob nila. Okay? And the yes is here. The good outcome will be here. Kaya tiyagain mo pa. Okay? Huwag susukod sa bagay na yan. Hanapin mo yung mga magagandang paraan o sistema para sure ball mapa-oo mo yung taong ito. Okay? In the area of what you need to expect, ano yung kailangan mong asahan naman this time? You have the Ace of Pentacles. Yes, may darating sa iyo bagong simula.
Kaya huwag susuko ha. Paulit-ulit ko sinasabi kasi ramdam ko sa buong cards parang hindi ko na kaya. So kung suko na ako, bibitaw ka na. Nakita ko na yung kamay mo na parang gusto nang umalpas, gusto nang bumitaw sa lubid. Pero ngayon sabi ng spirits mo, wag kasi parating na yung outcome. Parating na yung divinely orchestrated reward para sa'yo. At ito'y simula lamang ha. Hindi ito one time, big time. Hindi. Meron pang kasunod. Kaya itong unang blessing ang magiging tulay mo para sa mas malaki pang bagay. Okay? Ngayon, yung pag-isikap mo, yung hard work mo, yung dedikasyon mo sa trabaho, yung dedikasyon mo sa ginagawa mo, magbubunga na yan. Kaya, wag sukuan, wag mainip, wag maisipin na, hala, walang nangyayari. Sa surface, yes, wala. Sa face value, for sure, wala ka nakikitang pagbabago. Wala ka nakikitang outcome, walang development. Pero sa loob-loob niyan, sa likod niyan, meron. Hindi mo lang nakikita ngayon. Kaya ngayon, pagtiyagaan, okay? The Ace of Pentacles being clarified by nakita ko parang may pambayad ka na sa ganyan, mabubuo na yung bayad, ibibigay na sa iyo yung deserve mong posisyon, o kaya yung pinag-sumikapan mo na project, mabubuo na, tapos may babayaran na kayo, no? Parang i-recommenda ka din, ganyan. Nakita ko yan parang manganganak ito na iba pang blessing. Once na makuha mo yung outcome sa pinaghirapan mo ito, may kasunod bigla yan. Parang doubling outcome or doubling blessing. Parang yun yung narinig ko for you, okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Lover's card. Yes, wow. Nakita ko talaga dito na parang maliro na sa'yo kung ano yung mga bagay na gusto mo once mapagtagumpayan mo to at makuha mo yung outcome. Okay? Nakita ko na marirealize mo, okay, ito pala talaga yung para sa akin. Buti pala hindi ako sumuko. Kasi yung reward na to, magbibigay sa'yo ng lakas sa loob na, this is really for me. Itong trabaho to, itong passion na to, itong project na to, dito pala ako magaling. So tamang-tama pala yung mga paninindigan mo, no? Ngayon sabi ng spirits mo, mas higit mo pang panindigan yung bagay na to once you reach that goal. Halimbawa, nabayaran ka na dito sa trabahong ito. Sabi mo, wow, maganda palang kita dito. Pwede pala talaga sa akin to. Ito pala talaga yung path ko forward. So, doon, kailangan pa ng paninindigan, kailangan pa ng commitment para yung next client or yung next mong gagawin, mas higit pa yung outcome. No? Ngayon, sabi ng spirits mo, ito yung time na huwag kang maging kampante porque nakuha mo na. Mas lalo't higit, kailangan mo pang husayan. Kasi pag hinusayan mo, mas lalawak pa yung connections mo, mas lalawak pa yung reputasyon mo, at mas makikita pa nila yung galing mo. At sure ball, yung mga tagumpay at rewards and money kaching-kaching ay darating sa life mo. So congratulations, this is a commitment paying off. Okay? In the area of your what you need to fix, bigyan mo na kita ng cards, you have the ability to affect your own destiny. Yes, ikaw ang babago sa tadhana mo. Kaya talaga ito huwag susuko Huwag kang hayaang pigilan ka ng pagkabagsak o pagkagapo o pagkapagod Kailangan babangon ka araw-araw, susugod ka araw-araw, lalaban ka araw-araw kasi ikaw daw may kakayanan na baguhin ang sarili mong tadhana. Okay? Another message you have, be calm and keep going. Yes, relax lang. Alam ko may pagod, alam ko may pagkainip na din, at alam ko nalilito ka na rin sa mga tao na gustong tumulong sa iyo at mga taong kailangan pakisamahan in order for you na mag-succeed na sa goal na yan. Pero kailangan mo doon kalmahan lang. Relax lang, especially here with your strength card. Tingnan mo siya, hawak-hawak niya sa ulo yung leon. Pero yung leon hindi nagagalit, hindi nagwawala, hindi violente kasi yung paghawak niya gentle, relax lang, kalmado lang. Parang ikaw to, tapos ito yung problema mo, ito yung inaasikaso mo. Daanin mo daw sa magaang paraan yung iyong problema, yung iyong inaasikasong goal. Kailangan gentle touch, gentle approach. Kasi kung mamadaliin mo yan, irarush mo, pekon na pekon ka, garit na garit ka, puro ka reklamo, busit na busit ka, paano mo mapapaamo yung tadhana? Paano mo mapapaamo yung iyong goal na mapunta siya sa'yo? So sabi ng spirits mo, relax lang, kalmado lang dapat at saka tratuhin mo siya ng maayos. Sabi ng spirits mo, maging mabait ka rin doon sa sarili mo sa proseso na pag-abot mo sa iyong goal. Yes, nadadapa ka, yes, nagkakamali ka, yes, meron ka mga here and there, aberya, okay lang yan. Tao ka lang din, Libra, tao ka lang din. Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, be kind to yourself, be gentle to yourself, okay? Stay calm and keep going. Ang mahalaga naman, umaandar ka Buti ba sana kung nakatambay ka lang dyan? Hindi naman, di ba? Kayod ka lang kayod, laban ka lang laban. Kaya, wag mo nang bigyan ng hard time pa ang sarili mo. Kung yung mga tao sa paligid mo ay puro pressure ang binibigay sa'yo at hindi ka pinapahalagahan, dapat ikaw mismo wala kang pressure sa iyong sarili at pinapahalagahan mo ang sarili mo. Love yourself para patuloy kang lumaban sa ginagawa mo. Yan, tumapon, you have the Page of Cups. Yes, basta may focus ka lang, at talagang hindi mo sinasayang ang pagkakataon, laban-laban, hindi mo sinasayang ang oras, patungo ka pa rin naman doon.
nakikita mo naman, 'di ba? Nakikita mo naman ang progress mo. Nakita mo naman ang nilalaan mo diyan. So bakit mo papapahirapan ang sarili mo? Just be just do you just do what you can at huwag mo na bigyan pa ng masyadong kaba. Yung parang gawa ka na nga ng gawa everyday, so kinabukasan, hala, ano gagawin ko? Huy, relax, relax. Ginagawa mo naman yung kaya mo, kaya mag-relax ka. Okay, okay? Lalabas din ng magandang outcome dyan. Especially here, in the area of good things. Patapos na yung hirap. Okay? Rurok na to. Pag lumalabas po si Ten of Swords, rurok na to ng pain. Rurok na to ng paghihirap. Kaya makakabangon ka na. This is a blessing in disguise. Okay? Oo nga, napagod ka dyan. Oo nga, nasaktan ka dyan. Na-reject ka siguro o nalugi ka dyan. Pero lagi mong isipin, blessing in disguise ito. Baka kaya hinayaan ni God na mangyari yan because meron pang mas higit na bagay na dapat mo yakapin. Kasi parang sabi ni Spirit Guides mo, gawa ka ng gawa dito kahit alam mo hindi na para sa'yo. And then boom, sabi ni God, hindi yan para sa'yo. Kaya hinayaan kanyang masaktan doon o hinayaan kanyang matanggal sa life mo yon because for you to be able to realize and recognize, hindi pala sa akin yun, kaya pala ako nahirapan dyan, kaya pala ako nalugmok. Hindi pala siya para sa akin. Wala pala magandang dulot sa akin to. Kaya ngayon, malilinawan ka na. May free will ka eh. Binibigyan ka ni God ng free will para ma-realize mo at ma-recognize mo yung mga bagay na para sa'yo. At ngayon, nilinaw na niya yung daan for you, sisibol na ulit yung araw at babangon ka na ulit. Yun ang importante sa'yo, Leo ha. Ay, Libra. I'm sorry if I've been calling you Leo kanina. I'm so sorry. Medyo na ako sa ilaw ko dito sa aking head. Tawag ito? Spotlight dito sa aking ring light. Kaya parang ko sa Libra. Sorry kung natawag ko yung ibang sign. Libra, sabi ng spirits mo, possible na. Okay? Possible na yung iyong araw this time. So make sure this time around, you continue to push yourself. Push yourself. Ibangon mo ang sarili mo at malapit ka na magtagumpay. Okay? The Ten of Swords, Libra. Libra, ito Libra, is being clarified by, you have the Nine of Pentacles. Wow, yes, patungo ka na sa iyong independence. Financial independence, financial freedom. Okay? Ngayon, sabi ng spirits mo, mas yakapin mo yung independence this time. Okay? Huwag nang umaha sa iba, huwag na maging dependent sa iba, tumayo ka mag-isa. Hanapin mo yung mga bagay na papaligaya sa'yo. What makes you happy, what makes you complete. Nakita ko ito, self-love, self-care. For a very long time, inasikaso mo yung mga bagay para sa ibang tao. Nag-sacrifice ka for others. Meron ka mga bagay na itinigil o hininto kasi sabi mo, kailangan ko tumulong sa kanila, kailangan ko ibigay sa kanila to. Sila ang lagi inuuna mo. Pero ngayon, sa pagbangon mo, sa mga bagay na pinaglukmukan mo, sabi ng spirits mo, isama mo yung iyong kaligayahan. Kung kumikita ka every month, maglaan ka ng pera para sa sarili mo. Makabili ka ng ganito, makabili ka ng ganyan, kahit hindi mahal. Basta maramdaman mo lang na yung pinaghihirapan mo may pinapatunguhan para sa sarili mo. Okay? Bigay ka ng bigay para sa ibang tao, paano ka naman? So ngayon, tumayo ka sa sarili mong paa, ibigay mo yung kaligayahan na deserve mo for yourself. Okay? In the area of your divine messages, you have expect powerful change. Yes, nagbabago na. Dahil sa pagsumikapan mo, dahil sa mga bagay na tsinaga mong hintayin, merong pagbabagong darating at merong maaabot ka ng milestone at finish line. Okay? Change is coming. Hindi ka habang buhay nakabagsak dyan. Paangat ka na. Okay? Another message, you have confidence is your key to success. Yes, ngayon na nahihirapan ka, napapagod ka, feeling mo hindi mo na kaya, yung confidence sa iyong sarili, yung trust mo sa iyong goal and sa iyong gagawin, yun ang mag-drive sa iyo forward. Yun ang mag-drive sa iyo para hindi umalis sa karera na yan. Okay? Ang divine messages mo, you have the Six of Wands here. Sabi ng spirits mo, diretso ka lang. Tingnan mo ikaw ang pinakamagaling dyan. Ikaw ang pinaka-able sa lahat. Kaya siguro yung mga responsibilidad sa'yo binigay ni God. Kasi sabi niya, alam niya, kaya mo, Libra. Alam niya na ikaw makakagawa niyan. Maraming tao sa paligid mo ang pwedeng gumawa, pwedeng mag-asikaso, pwedeng gawin din yan. Pero ikaw ang best person to do that. Kaya ngayon, wag mo nang pagdudahan ang sarili mo. Wag mo nang pagdudahan yung path mo. Yes, mahirap. Yes, nakakapagod. Yes, may mga bagay na parang here and there, sakit sa ulo. Pero alam mo na ito yung blessing na kaakibat ng lahat ng hirap na ito. Malapit ka na sa victory mo. Malapit ka nang ipagkaloob sa yung reward, ipagkaloob sa iyo yung karampatang premyo sa mga pagsisikap mo. Kaya ngayon, huwag ka hihinto. Kung kailangan pag-aralan, kung kailangan buhisiin. Huwag mawawalan ng gana at huwag mawawalan ng pag-asa. Okay? Victory is on the horizon. Konting step pa, malapit ka na. You're one step closer to your success this time. Okay?
The Six of Wands is being clarified by the Ten of Swords. Yes, nanggaling ka na sa pagkadapa eh. 10-10 is all about, tignan mo, Ten of Swords and Ten of Swords is all about ending of a cycle. Pagkatapos ng isang bagay na pinaghirapan mo, mako-close mo na yan, mako-complete mo na yan, at patungo ka na sa bagong era ng your life. Ganon din dito, meron ka mga bagay na pinaghirapan. Kasi nga, ikaw yung nasa spotlight, ikaw yung parang numero uno na gagawa niya. Pwedeng leader ka sa grupo, o ikaw yung inaasahan ng lahat, ikaw yung parang punong abala na matulay o matapos yung bagay na yan. And yes, patapos na yun. Makakahinga ka na ng maluwag, Libra, kasi may kita mo rin dulong-dulo ng pinaghihirapan mo at mag-celebrate ka na with your family, with your friends, with your co-workers. Okay? Malapit na yung magandang bunga. Ngayon, wala kang excuse para huminto. Ituloy mo yan. Okay? Yung outcome, ito yun, bigyan muna kita ng fortune cards. Una-una, you have rabbit, too much concern with sexual matters. Ito daw yung mga pagkakataon na kalmahan mo lang yung mga problemang with gender roles or ito gawain ng lalaki, gawain ng babae. Kailangan huwag mo siya nang isipin yun. Kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung responsibilidad mo, kung ano yung nakaatang sa'yo na dapat gawin, yun lang gawin mo. Huwag mo na siya nang isipin yung mga bagay outside of your control. Okay? Another message you have, Cain, pay attention to your health. Yes, dahil sobrang pagod mo, sobrang hirap na ngayon, lahat ginagawa mo, maglaan ka rin daw ng oras para magpahinga. Drink a lot of water, drink your vitamins, rest if you must, okay? Kailangan binabantayan mo yung oras ng tulog mo, dapat lagpas 6 or 7. Kung hindi kaya, nakita ko dyan marami sa inyo hindi kaya talagang mag 7 or 8 hours sleep. Okay lang, I understand. Huwag niyo po akong bubugin. Naintindihan ko po yung pagod niyo at yung kayod niyo sa buhay. Pero kailangan pag may oras magpahinga, okay? Huwag mong bugbugin ang sarili mo kakakayod. Baka bukas makalawa, hindi mo na kaya. Kailangan everyday may recharge moment ka para makalaban ka pa everyday. Another message you have, crown, honor, and respect will come to you. Yes, dahil hindi ka sumuko, dahil nilaban mo yung mga bagay, nagtyaga ka maghintay, pag naabot mo yung milestone mo at nakamit mo yung pagbangon mo this time, lahat ng taong ito na kasama mo sa grupong ito, titingalain ka at magkakaroon sila ng undeniable respect para sa iyo kasi magaling ka at kinaya mo. Another message you have, lightning, control your anger or you will be sorry. Yes, pagod ka na, hirap na, pero, panghawakan mo yung emosyon mo. Hindi ka dapat lagi sumasabog bigla-bigla, hindi ka dapat bigla-bigla naiinis o sumisigaw o nagasalita ng mga bagay na hindi mo minimin o hindi mo iniisip. Okay? Because your emotions may affect your success. Your emotions may affect your luck. Kaya ngayon, kagatin ng dila, itiko mang bibig, kung wala kang magandang sasabihin dahil lang galit na galit ka, ikim-kimin mo muna yung Libra, okay? Huwag mong hayaan yung emosyon ang makasira sa magandang ginagawa mo, okay? Napaka-importante niyan. Isipin mo mabuti yan. Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune teller cards. Okay? Unang-una, you have a powerful transformation is underway. Trust the process. Yes, nagbabago na ang lahat. Kaya ngayon, ituloy mo pa yan. Malapit na yan. Okay? Another message, you have a mystical force is guiding you. Trust in its wisdom. Yes. Ngayon, naisip mo ba, Libra, minsan parang, hindi ako sigurado, pero ginagawa mo. Yung parang, hindi ako sure dito. Maraming mga tao nagsasabi sa akin na huwag ko ito gawin, pero ginagawa mo pa rin. Malakas ang loob mo. Malakas ang tawag ng damdamin na ito yung tamang ruta, ito yung tamang gawin. Dito magaan, kumbaga. That is your mystical force guiding you to do it. So, dahil ka makinig sa iyong intuition, yun ang sundin mo para tamang landas, okay? Another message you have, a mystical connection will bring you unexpected allies. Yes, ito yung mga allies. Huwag ka daw mag-alala. May mga tao talagang tutulong sa iyo at gagabay sa iyo at may mga taong kakampi mo sa mga panahon na ito para ibangon ka, ituloy ka sa bagong era ng buhay mo. Kaya kung iniisip mo ngayon na mag-isa ka, walang tumutulong sa iyo, may darating. At sila ang magiging kakampi mo hanggang sa maging maayos ang lahat. Okay, Libra? Ang yung outcome, ito yon. What is the sign waiting for you na malapit na ang success at luck mo? Ito yon. But first, Libra, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot ha. Sasagutin ko po yan. Ang outcome mo for this mid-August ay you have Hierophant. Yes, like I've said, may tutulong talaga. This is a sign for you. A mentor, a teacher, a co-worker, or a boss, or magulang mo mismo, out of nowhere, biglang, huy Libra, may problema ka pala, ito tulong namin sa'yo. Uy Libra, ganyan pala pagdadaanan mo, tulungan kita, kami na magbubuhat niyan, or anong magagawa namin para tulungan ka, sabihin mo lang. Kapag meron dumating sa'yo, a mentor, a teacher, or a former boss, or a former supervisor, or a co-worker, o family member mo na out of nowhere, biglang nagbigay sa iyo ng kanilang tulong o kanilang assistance, that is a sign na malapit ka na magtagumpay.
Because binibigyan ka na ni God ng mga taong tutulong sa'yo para gumaan o para bumilis yung proseso ng ginagawa mo. Nakita nila kung gaano ka naghirap. Nakita nila kung gaano ka nagtiyaga. On my clock is 2:22. 2:22, you are loved, you are appreciated, you're aligned with your higher self, you're aligned with your destiny. Kaya kapag may dumating na tulong, huwag mong hindian, huwag mong sukuan, okay? Because that is God's help para sa'yo na lumalabas lang sa kamay ng ibang tao. Okay? So ngayon yung tulong, i-accept mo ng open arms, embrace it, have it, because that is yung mga bagay na makakatulong sa'yo moving forward, okay? Nakita ko talaga din dito, family setting. Kung nahihirapan ka na sa pamilya, may tutulong sa'yo para gabayan ka, para itama ka, para idirekto ka sa tamang landas, okay? Nakita ko rin dito, pwedeng yung tulong manggaling sa chika-chika. Halimbawa, huy friend, kamusta ka na? Upo naman tayo, anong problema mo? Tapos bibigyan ka niya ng payo. Yung payong yun ang tulong. Pwedeng ganun din. O kaya meron sa iyo magbabayad na ng utang, o kaya magpapahiram ng pera, o yung loan na hinihintay mo, ayan, bibigay na sa iyo ng isang institusyon para tulungan ka. So help is coming. So don't worry, okay? The Hierophant is being clarified by the Four of Swords. Yes. Kakalma ka na. Magkakaroon ka na ng, hay, salamat, gumaan din. Hay, salamat, okay na. Makapag-relax ka na. Kasi yung tulong na yun, malaking bagay. No? Malaking bagay para gumaan, para magdire-diretso, at para hindi ka na mag-worry, hindi ka na magkaroon ng pangamba moving forward, no? So, gagaan ang lahat. Nakita ko rin dito, answered prayer, no? Four of Swords, answered prayer. So, meron kang hiniling kay God na dumating. At yung dating na yun, lalabas siya in the form of tulong from other people. So, napakaganda for you, Libra. Makahinga ka na ng maluwag, magiging okay ang lahat. Okay? This is your mid-August luck and success. Para makuha mo yan, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So Libra, close your eyes and concentrate on this one question. Bigyan din kita ng kalakasan dyan. So Spirit Guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Libra ang sagot sa kanyang one big question today. You have 1, you have 2. Bigyan din kita ng angel card because your angel guide nasa tabi mo siya ngayon at kino-confirm niya sa iyo na ito ang sagot sa iyong tanong. Okay? Ginagabayan ka niya. Kaya pasalamatan mo ngayon ang iyong angel guide. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Libra, open your eyes, inhale, and exhale. The answer to your question is, you have the Queen of Swords upright, you have the Page of Swords in reversed, you have take action, and you have recovery. Okay, tapos na yung recovery mo, parang okay na daw, sabi ng spirits mo, okay na ang lahat, umaandar na, nakabawi na. So ngayon, pwede mo nang harapin. Kaya take action now, sabi ng angel mo, mag-take action ka na sa question mo. Harapin mo na, kausapin mo na, alamin mo na totoo, makipag-ugnayan ka na daw, communicate properly para malaman mo yung sagot mo sa question mo, no? Wag ka na daw maghintay pa ng mga bagay-bagay. No more ask them so that once and for all matapos na. Sabi pa ng spirits mo, with the Queen of Swords here dapat buo ang loob. Buo ang loob, malino sa isip mo kung ano yung pinapasok mo. And harapin na. Be discerning, be assertive, say it. Huwag kang urong-sulong. Dapat daw kung ano yung mga bagay na gusto mo, ayaw mo. Ito na yung panahon na pagharap sa katotohanan. With the sword here, giving you the symbolism of harapin mo yung truth. Okay? Stand by the truth. And putulin na yung mga ugnayan sa mga dapat putulin. Ito na yung defining moment when it comes to your question. Parang kung ano may malalaman mong katotohanan dyan, dapat mong harapin, dapat mong tanggapin, at dapat mong ma-realize ano yung naghihintay sa akin after this. Kapag nalaman ko yung sagot ko sa question ko. Okay? Dapat buong puso mong haharapin. Bukas palad ka sa mga potential na mangyayari. Pero dapat clear sa mind mo kung ano yung kinakaharap mo. Okay? Ngayon, harapin na yan. Sugurin na yan. Alamin na. Okay, hakbangan na. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. With the Page of Swords in reverse, parang kasing ayaw mo daw alamin yung totoo. Ayaw mo parang harapin yung katotohanan. Naka-reverse eh. Kasi pag nakaharap to, good information will come. Pero dahil nakabaliktad, parang ikaw mismo may pumipigil daw para kunin mo yung katotohanan o kunin mo yung kakahinatnan. Narinig ko, you have to face this. Huwag mo na ipagpaliban pa, harapin mo na, be assertive, be brave, and know the truth. Kapag nalaman mo yung katotohanan, matatanggap mo rin yan. Makukuha mo rin yung recovery na kinakailangan mo. At ngayon, you need to do that. The answer is yes. For this card, I'm hearing the word yes. Take action, do it. Harapin mo, and for the next succeeding months, for the next succeeding weeks, kung ano man yung magiging epekto ng question mo, yun ang kailangan mong harapin, kailangan mong panindigan. Okay, Libra? This is the answer to your question. Hopefully, nakaresonate ka. This is also your mid-luck and success reading. Sa po ka nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Libra. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.